Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Liza. Walang eksaktong taon, kabundukan ng Lantay Kanlaon. Sa kailaliman ng gabi, sa mga bundok na palaging nababalot ng ulap, sa mga ilog na nagbubulong ng lihim, may isang kwentong matagal nang binuhay ng hangin. Sinasabing bago pa man sumikat ang unang araw, 3 lahi ang inilabas. Gabunan, ang Magdaw, Tamawo, Dayang. Ngunit sa mga awit ng matatanda, may isang babala. Kapag ang dugo ng mga lahi ay nagsanib, isang bagong puso ang isisilang, pusong magdadala ng kapahamakan o kaligtasan. Kaya naman iginalang ng bawat angkan ang kasunduan, mahigpit nilang iniiwasan ang pag-iisang dugo. Ngunit gaya ng lahat ng pinagbabawal, merong mga pusong hindi kayang gapusin ng takot at ng kasunduan. Ang Magdaw, Tamawo at Dayang nabubuhay sa isang mundo ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Ang lahing Magdaw na pinamumunuan ng ambisyoso at makapangyarihan, si Ino. Palaging naghahangad ng higit na kapangyarihan at teritoryo. Naniniwala sila nararapat lamang sa kanila ang mamuno sa lahat ng lahi ng gabunan dahil nasa kanila ang lakas at husay sa pakikidigma. Ang lahing Tamawo sa kabilang banda ay mas nakatuon sa pagprotekta sa kanilang mga kalahi at pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Hindi sila interesado sa kapangyarihan o teritoryo, ngunit handa silang lumaban upang ipagtanggol ang mga prinsipyo. Ang lahing Dayang naman ay kilala sa kanilang kabaitan, karunungan at kakayahang magpagaling. Sila ay mas nakatuon sa pagtulong sa iba, pagpapanatili ng kapayapaan. Ang sanhi ng alitan ay nag-ugat sa isang sinaunang kasunduan na nilabag ng lahing Magdaw. Ayon sa kasunduan, ang bawat lahi ay may kanya-kanyang responsibilidad at teritoryo na dapat igalang. Ngunit ang lahing Magdaw, sa kanilang paghangad ng kapangyarihan, nagsimulang lumabag sa kasunduan at sakupin ang mga teritoryo ng ibang lahi. Sa gitna ng tensyon na ito, umusbong ang isang pag-ibig na hindi dapat mangyari. Si Ricardo, isang matapang na mandirigma mula sa lahing Tamawo, nagpakilala at umibig kay Liza, isang magandang dilag mula sa lahing Dayang. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, natagpuan nila ang isang malalim na koneksyon at pagkakaintindihan. Habang lumalalim ang kanilang lihim na pag-iibigan, hindi na nila napansin na dumarami ang mga kakaibang pangyayari sa paligid. Sa bawat gabi ng kanilang pagtatagpo, may mga anino na tila sumusunod sa kanila. At ang mga alon ng ilog ay nagdadala ng mga bulong na parang tinig ng mga anino na nagbababala. Isang gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, nagtagpo sila sa paboritong lugar. Isang lumang balete na nakatindig sa tabi ng ilog. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang kaba. Habang magkahawak sila ng kamay, biglang tumahimik ang paligid. Wala ng kuliglig, wala ng ibon, tanging tunog ng agos ng ilog ang naririnig. Ricardo, parang may kakaiba. Bago pa makasagot si Ricardo, biglang gumalaw ang mga ugat ng balete. Isa-isang gumapang ang mga ito. Parang mga ahas na buhay. Pilit silang nilalapit sa madilim na pinakaugat ng puno. Sa lilim nito, lumitaw ang isang nilalang na payat. Balot ng balat na parang natutuyo. May mahabang kuko na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga mata ay walang puti. Tanging itim na butas na tila sumisipsip ng liwanag. Ang sumpa ng iyong pag-ibig
ang magdadala ng dugo sa lahat ng lahi. Niyakap ni Ricardo si Lisa, sabay hugot ng kanyang tabak. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanila. Biglang naglaho ang liwanag. Iniwan lamang ang amoy na bulok na laman. Hinihingal si Lisa. Nanginginig ang mga kamay. Nakita mo hindi ba? Hindi ako nananaginip. Tumango si Ricardo. Matalim ang mga mata. Oo, nakita ko. At sigurado ako, may nakakaalam na ng tungkol sa atin. Nang mga sumunod na araw, kumalat ang bulong-bulungan sa mga lahi. May mga nakakarinig ng halakhak sa gabi. May mga anino na gumagala sa gilid ng mga kubo. At ang pangalan ni Ricardo at Lisa, palihim na binabanggit sa mga pagpupulong. Hanggang sa dumating ang araw ay nagkaroon ng pagtitipon ng tatlong lahi. Inilantad ang kanilang sekreto. Doon nagsimula ang apoy ng alitan na matagal nang pinipigil. Sa gitna ng kagubatan nagpatawag ng isang malaking pagpupulong. Dumalo ang mga pinuno ng Magdaw, Tamawaw at Dayang, kasama ang kanilang mga matatanda at mandirigma. Sa gitna ay nakatirik ang isang dambuhalang puno ng dapdap. Pinaniniwala ang saksi sa lahat ng kasunduan at sumpa ng mga lahi. Tahimik ang lahat, ngunit ramdam ang bigat ng tensyon. Ang mga mata ng Magdaw, matalim at mapanghusga, nakatuon sa mga Tamawo. Ang mga Dayang bagamat maamo ay halatang nag-aalala. Mula sa anino lumabas si Ino, nakasuot ng itim na balabal. Dala ang ngiti ng isang taong nanalo bago pa magsimula ang laban. Mga pinuno ng Gabunan, dumating na ang oras upang ilantad ang kasalanan na magdadala ng kapamakan sa ating lahat. Wika ni Ino. Nagbulungan ang mga aswang na Magdaw. May ilan ang napatingin kay Ricardo na nooy tahimik na nakaupo. Hawak ang balikat ni Lisa na nakayuko. Itinaas ni Ino ang kanyang kamay at mula sa lupa, lumitaw ang mga anino ng mga sinaunang gabunan. Sabay-sabay itong nagsalita. Dalawang dugong pinagkaisa, magbubunga ng sumpa. Dugo ng Tamawo, dugo ng Dayang, kapamakan ang kakantungan. Lahat ay napatingin kina Ricardo at Lisa. Lumingon si Lisa kay Ricardo. Ito na ang kinakatakutan ko. Tumayo si Ino. Tinutok ang daliri sa kanila. Narito ang katibayan. Ang ating pinakakinakatakutang babala ay nabuo sa kanilang pagtataksil. Sila ang dahilan kung bakit dumami ang mga anino, kung bakit ginigising ng sumpa ang ating mga kalaban mula sa kailaliman. Nagsimulang mag-ingay ang mga aswang. Ang ilan ay sumigaw ng pagkondena. Ang iba naman ay nagulat at natakot. Ang mga matatanda ng Dayang nagtatalo. May ilan na naniniwalang mali ang ginawa ni Ricardo at Lisa. Ngunit may ilan na nakikitang hindi sila ang dapat sisihin. Tumindig si Ricardo. Mariin ang boses nito. Oo, minahal ko si Lisa. At minahal niya ako. Kung ito ang tinatawag yung kasalanan, tatanggapin ko. Ngunit huwag niyo kaming pagbibintangan na kami ang nagbukas ng sumpa. Ang kasakiman ng Magdaw ang tunay na dahilan. Nag-alsa ang lahing Magdaw, ngunit biglang sumingit ang isang matandang Dayang. Tama na! Noon pa man kayo Magdawang lumalabag sa kasutuan, kayo ang nagpalayan ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Nag-iba ang mukha ni Ino. Mula sa pagngisi ay naging galit. Isang kasinungalingan! Wika nito. Sabay sabog ng itim na usok mula sa kanyang mga kamay. Biglang nagliyab ang mga mata ni Ino at mula sa kanyang katawan lumabas ang maitim na balahibo
mahabang kuko at pangil na kumikislap sa dilim. Unti-unti siyang nag-anyong halimaw, isang dambuhalang gabunan na halos kasing laki ng kalabaw, at ang kanyang paghinga naglalabas ng kulay itim na usok. Si Ricardo at Lisa ay hindi nagpatinag, sabay silang nagpalit ng anyo. Ang kanilang balat ay nagdilim. Si Lisa, kumapal ang mga ugat na tila kumikislap ng pulang liwanag. Ang mga pakpak niyang itim ay biglang bumuka, malapad at handang sumalakay. Si Ricardo ay parang mabangis sa paniki. Malapad ang balikat, matalim ang kuko. Samantala si Lisa, mas mabilis at mas bumangis. Ang kanyang anyo ay mahaba ang pangil. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dalawang apoy. Mga taksil, ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng mga Magdao. Wika ni Ino. Mabilis siyang tumalon na parang kidlat at sinunggaban si Ricardo. Nagbanggaan ang kanilang mga katawan. Umalingaw-ngaw ang sigawan. At ang alikabok na tila bagyong pumalibot sa buong nayon. Kaagad namang sumugod si Lisa. Dumaan sa likuran at sinunggaban ang buntot at batok ni Ino. Ngunit inalog lamang ito ng dambuhalang nilalang. Tumilapon si Lisa sa puno. Nabali ang mga sanga, pero kaagad siyang bumangon. Duguan ngunit mas mabangis. Si Ricardo ay gumante. Inundayan si Ino ng matalim na kuko sa tagiliran. Tumilapon ang dugo na parang nagbabagang langis. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging alulong ni Ino nang tumilapon ang kanyang dugo. Ang lupa ay nagbitak at mula sa mga bitak umagos ang maitim na usok na tila mga kaluluwang nakakulong. Walang makakapigil sa akin. Sa isang iglap, lumaki pa ang kanyang katawan, kumapalang balahibo. Ang mga pangil ay parang naging matalim na sibat. Sumugod siyang muli at sa lakas ng hampas ng kanyang makuko, gumuho ang ilang kubo sa gilid ng nayon. Si Ricardo, bagaman sugatan hindi umatras, tumalon siya at sumalpok sa batok ni Ino. Pumaon ang kanyang kuko. Pinilipit ang leeg ng halimaw. Ngunit napakabigat ng lakas ni Ino. Isang ikot lamang at natanggal si Ricardo. Tumilapon sa lupa at gumulong sa alikabok. Samantalang si Lisa ay dumapo sa itaas ng isang punong matibay. Ang mga pakpak ay kumakalampag. Naglabas ng malakas na ihip ng hangin. Sa galit, ang kanyang mga mata ay nagliyab ng pulang apoy. Kung hindi tayo sabay-sabay na aatake, tayo ang magiging abo. Nagbigay siya ng hudyat kay Ricardo. Muling nagbago ang anyo nito. Mas lalong lumaki ang kanyang makuko. Tila naging bakal. Sabay silang sumugod. Si Lisa mula sa itaas. Si Ricardo naman sa harapan. Nang makitang paparating ang dalawa, si Ino ay ngumisi sa kanyang malahalimaw na muka. Ibinuka ang bibig at isang malakas sa pagsabog ng itim na usok ang bumalot sa paligid. Ang buong nayon ay nilamon ng kadiliman at ang tanging maririnig ang mga dagungdong ng kanilang banggaan, ang mga nakakapangilabot na alulong ng halimaw. Ngunit sa gitna ng usok, biglang kumislap ang dalawang anino, si Ricardo at Lisa. Sabay na sumunggab sa dibdib ni Ino. Bumaon ang kanilang mga kuko at pangil. Mula sa gitna ng makapal na usok, narinig ang mabigat na pag-ungol ni Ino. Ang dambuhalang katawan ay sugatan. Ang isang mata ay wala na. Ang kanyang dibdib, mas malalim na sugat. Mula sa sabayang pag-atake nila Ricardo at Lisa, bumagsak siya sa lupa. Yumanig ang paligid. Napalod na tila nanghihina. Dumagungdong ang kanyang tinig. Hingal na hingal. Hindi pa rito matatapos. Bumuga siya ng alon ng itim na usok upang takpan ang kanyang pag-urong. Sa isang iglap,
Nawala ang dambuhalang anyo. Nagbalik sa hubog ng tao. Ngunit ang kanyang katawan ay balot ng sugat at dugo. Dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit at pangakong paghiganti. Si Ricardo ay humihingal. Nagtangka pang habulin. Ngunit pinigilan siya ni Lisa. Hindi na ngayon. Hayaan mo siyang mabuhay sa kanyang sugat. Pero tandaan mo, ang mga katulad niyang halimaw ay hindi sumusuko. Babangon siya at siguradong mas mabangis pa. Mula sa dilim, narinig pa ang tinig ni Ino. Mahina ngunit nakakakilabot. Babalik ako. At sa aking pagbabalik, ang buong lahi niyo ang babagsak. Tuluyang naglaho ang kanyang anyo sa ilalim ng usok. Iniwan ang nayon na basag. Duguan. Nanginginig sa takot. Si Ricardo at Lisa ay nanatiling nakatayo. Sugatan ngunit matatag. Nakamasid sa direksyong tinahak ni Ino. Sa kanilang mga mata, alam nilang hindi pa tapos ang laban at ang pagbabalik ni Ino ay magdadala ng mas malaking kapamakan. Matapos maglaho ni Ino sa makapal na usok, bumagsak sa lupa sina Ricardo at Lisa. Parehong sugatan at halos maubusan ng lakas. Ang mga sugat ni Ricardo ay malalalim, tila ba sinunog ng itim na dugo ni Ino. Si Lisa naman, may bali sa kanyang braso, ngunit pinipilit pa rin niyang makatayo. Lumapit ang mga dayang, kasama ang ilang matatandang pinuno ng lahing Tamawo. Bitbit nila ang mga sagradong halamang gamot at sisidlan ng tubig na may banayad na liwanag. Isa sa kanila ang yumuko at nagsalita. Ang laban ninyo ay hindi pa tapos. Ngunit hindi rin kayo nag-iisa. Ang kasunduan ng ating mga ninuno ay dapat muling buuin. Tamawo at Dayang, isang laban sa dilim. Nagsilapit ang dalawang lahi. Ang mga Tamawo ay naglatag ng mga sagradong anting-anting, habang ang Dayang nag-alay ng kanilang mga dasal at awit. Sa gitna ng liwanag ng buwan, nagsanib ang kanilang kapangyarihan. Bumuo ng isang bilog na proteksyon sa paligid nila Ricardo at Lisa. Unti-unting gumaling ang mga sugat ng dalawa. Ang bali sa braso ni Lisa ay naghilom at ang mga paso ni Ricardo unti-unting nagsara. Sa bawat dasal at awit ng mga dayang, may liwanag na pumapasok sa kanilang mga katawan. Pinapalakas ang kanilang loob. Hindi ko akalaing tutulungan niyo po kami. Kapag bumagsak kayo, babagsak din kami. Ang dilim na dala ni Ino ay hindi lamang laban nyo. Ito ay laban ng lahat ng lahi. Wika ng pinuno ng Tamawo. Kung ganun mula ngayon, iisa na tayo. Wala nang Tamawo, wala nang Dayang. Ang meron lang, mga magtatanggol laban sa pagbabalik ni Ino. Nag-alulong ang magkabilang lahi. Nagliyab ang mga mata ng mga dayang. Sa kanilang sabayang panata, nabuo ang bagong kasunduan ng dugo at liwanag. Isang alyansa upang protektahan sina Ricardo at Lisa. At higit sa lahat, upang ihanda ang sarili sa pagbabalik ng halimaw na si Ino. Makalipas ang ilang mga araw matapos ang paghilom ng kanilang mga sugat, nakaupo sina Ricardo at Lisa sa gilid ng isang burol na tanaw ang buong baryo. Ang mga apoy ng sulo ay kumikislap sa ibaba at ang mga Tamawo at Dayang patuloy na nagbabantay. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng kuliglig at mahinang hampas ng hangin. Si Ricardo ay nakayuko. Hawak ang kanyang dibdib na may bakas pa ng sugat. Lisa, kung magbabalik si Ino, hindi lang tayo ang mapapahamak, maging ang lahi natin. Tumingin sa kanya si Lisa. Ang mga mata ay seryoso.
nangingislap sa ilalim ng buwan. Alam ko, ang bawat laban natin mas lumalakas siya. Kung dito natin siya haharapin, baka maubos ang Tamaw at Dayang bago pa natin siya mapigilan. Sandaling katahimikan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Pareho nilang alam ang pagpapasya. Lumayo tayo. Dalhin natin ang laban sa malayo. Kahit pa ang ibig sabihin nito, iiwanan ng ating mga kasama. Hindi natin sila iiwan. Poprotektahan lang natin sila. Sa ibaba, napansin ng ilang matatanda ang kanilang pag-uusap at lumapit. Ang matandang Dayang, nakikinig at tahimik na tumango. Kung yan ang inyong pagpapasya, susuportahan namin kayo. Pero palagi niyong tandaan, ang paglayo ninyo, hindi na kayo basta mandirigma. Kayo na ang magiging panangga ng lahat. Ang bigat ng tungkuling ito, wala nang atrasan. Huminga ng malalim si Ricardo. Tumayo at tinignan ng baryo. Handa ko itong tanggapin. Basta ang ating lahi ay mabuhay. Hinawakan ni Lisa ang kamay niya. Kung ganun simula ngayon, tatanggapin natin ang bagong pakikipaglaban. Sa gabing yun, pinanood nila ang mga liwanag ng baryo na parang huling sulyap sa tahanan. Alam nila na sa kanilang pag-alis, dala nila ang kapalaran ng lahat ng lahi at sa muling pagbabalik ni Ino, doon nila haharapin ang tunay na apoy ng digmaan. Bago sumikat ang araw, tinipon ng mga Tamaw at Dayang ang buong baryo sa gitna ng malawak na bakuran. Sa gitna ay nakatayo si Ricardo at Lisa. Nakasuot ng itim na balabal na may nakaborda, sinaunang mga simbolo. Sa kanilang paligid, nakapalibot ang matatanda. Hawak ang mga sisidlan ng apoy at mga sagradong mga gamit. Ang matandang Dayang ay humakbang pasulong. Bitbit ang isang mangkok na may tubig na kumikislap na parang pilak. Itinaas niya ito at nagsalita. Ngayong gabi, ibinibigay namin sa inyo ang basbas ng ating mga ninuno. Ricardo at Lisa, kayo ang magiging panangga. Kayo ang tagapagpadala ng ating kapalaran. Lumapit ang isang pinuno ng Tamaw. Dala ang isang lumang sibat na matagal nang nakatago sa kanilang altar. Inabot niya ito kay Ricardo. Ito ang sibat ng ating mga ninuno. Hindi ito basta sandata. Ito ay tanda na sa bawat hampas mo, dala mo ang lakas ng ating lahi. Si Ricardo ay yumuko. Tinanggap ang sibat. Marahang pinahira ng kanyang sariling dugo ang dulo nito. Tanda ng panata. Kasunod nito, si Lisa naman ay nilapitan ng 3 batang Dayang na umaawit ng mga ritmo. Ibinigay nila sa kanya ang isang kwintas, nayari sa buto at bato, kumikislap sa ilalim ng buwan. Kwintas ito ng bantay liwanag. Kapag dumilim ang iyong daan, ito ang magbibigay gabay. Ngunit higit sa lahat, ito'y magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Nang sandaling yun, sabay-sabay na itinaas ng mga Tamaw ang kanilang mga sandata at ang mga Dayang nagsinde ng apoy na pumalibot sa bilog. Sabay-sabay nilang binigkas. Sa dugo at liwanag, tayo ay iisa. Ricardo at Lisa, isinusugo namin kayo upang dali ng laban sa malayo. Hanggang sa inyong pagbabalik, kami ay mananalangin. Tumayo sina Ricardo at Lisa, parehong matatag ngunit may bigat sa kanilang mga puso. Humarap sila sa buong baryo at sabay na nagsalita. Sa inyong basbas kami ay lalaban. Para sa inyo, para sa ating lahat. Sa pagtilaok ng unang manok, nagsimulang lumakad sina Ricardo at Lisa palayo sa baryo. Ang liwanag ng araw ay unti-unting sumisilip, tila nagsisilbing gabay sa kanilang daan. Sa likod nila,
Nakatanaw ang buong lahi, Tamawo at Dayang. Habang ang dalawa ay tuluyang nilalamon ng liwanag ng umaga, matapos ang basbas ng kanilang mga lahi, naglakad sina Ricardo at Lisa patungo sa ilagang bahagi ng kagubatan. Ang daan nila ay tila walang katapusan. Makapal ang mga puno, malamig ang hangin, at bawat takbang may kasamang panginginig ng lupa. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Lisa ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hayop, parang patay ang buong kagubatan. Ricardo, may nagmamasid sa atin. Huminto si Ricardo. Maigpit ang hawak sa sibat na pinagkalob sa kanya. Handa ka na ba? Hindi pa nagsisimula ang ating tunay na laban. Mula sa ilalim ng lupa, may narinig silang kalabog. Kasunod ang paglitaw ng mga basag na ugat at maliliit na bitak. Unti-unting lumabas ang mga nilalang. Mahabang katawan na parang mga ahas. Ngunit may mga mukha ng tao na balot ng kadiliman. Ang kanilang mga mata ay puting-puti. Ang mga kamay may matutulis na kuko. Kayo ang dahilan, kaya kami muling binalaya. Nabigla si Lisa. Agad niyang naalala ang sinabi ng Dayang na ang mga magdaw ang nagpalaya ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Mga sinumpang nilalang, hindi kami ang dahilan ng inyong paglaya. Si Ino ang tunay na nagtulak sa kadiliman. Ang mga nilalang ay sabay-sabay na gumapang palapit, parang dagat ng anino. Itinaas ni Ricardo ang kanyang sibat. Biglang kumislap ng bughaw na liwanag. Sa bawat ikot ng sibat, lumilika ito ng bilog na hadlang na pumipigil sa paglapit ng mga nilalang. Samantala, si Lisa ay nagbukas ng kanyang pakpak at lumipad sa itaas. Itinaas niya ang kwintas sa ibinigay ng mga dayang. Mula rito kumalat ang maliit na sinag ng liwanag na nagdudulot ng hapdi sa mga nilalang. Kung kayo'y sinumpa ng lupa, kami ang magiging apoy na maglilinis sa inyong kadiliman. Nagumpisa ang sagupan. Si Ricardo ay humahampas ng sibat. Bawat tama nagiging apoy na sumusunog sa laman ng mga limaw. Si Lisa naman ay kumikilos sa ere. Bumabagsak mula sa itaas na parang palaso. Pinupunit ang kanilang mga anino. Ngunit habang lumalaban sila, mas dumarami ang mga nilalang. Ang lupa ay lalo pang bumibiyak. At mula sa kailaliman ay may lumabas na mas malaki. Isang dambuhalang halimaw na may 4 na muka. Sabay-sabay na nakangisi. Sabay-sabay na umuungol. Lisa, mukhang ito pa lang ang simula ng pagbabalik ni Ino. Mula sa lalong pagbitak ng lupa, lumitaw ang dambuhalang nilalang. Ang kanyang katawan ay yari sa batong nababalutan ng itim na usok. At sa ulo nito, nakapaskil ang 4 na muka. Isang nakangisi, isang umiiyak, isang nanggagalaiti at isang umuungol. Bawat muka ay sabay-sabay nagsasalita. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw na parang kulog na may kasamang iyak ng libu-libong kaluluwa. Ako ang Apungal, ang tagapagpadala ng hiyaw ng isinumpa sa pagbabalik ng aming Panginoong Ino. Kayo ay mamamatay. Nanginginig ang lupa. Sa bawat takbang ng dambuhalang nilalang, ang mga maliliit na halimaw na gumagapang mula sa ilalim ng lupa, biglang yumuko. Naglaho sa kanyang paligid. Parang siya ang kanilang tunay na hari. Si Ricardo, humigpit ang hawak sa sibat. Ramdam ang bigat ng presensya ni Apungal. Lisa, hindi na ito basta nilalang. Isa itong sugo ni Ino.
Si Lisa ay nakalutang sa ere. Kumikislap ang kwintas sa kanyang leeg. Kung siya ang tagapagpadala ng hiyaw, tayo ang magiging katahimikan. Tayo ang wawasak sa kanya. Sabay nilang hinarap ang dambuhalang halimaw. Nagsimula ang sagupan. Ang sibat ni Ricardo na kumikislap ng bugaw na apoy laban sa katawan ng bato. At ang mga pag-atake ni Lisa mula sa himpapawid na tumatama sa apat na muka ng halimaw. Ngunit bawat sugat na kanilang naidulot, kagad naghihilom. At bawat hiyaw ni Apunggal, nagiging alo ng puwersang umaalog sa kanilang katawan na halos magpatumba sa kanila. Sa bawat sigaw ng apat na muka, ramdam nila na ito ay hindi ordinaryong laban. Ito ay pagsubok na pinadala ni Ino upang masukat ang kanilang lakas bago pa dumating ang kanyang pagbabalik. Umugong ang kagubatan sa bawat paghiyaw ng apat na mukha ni Apunggal. Ang nakangisi ay naglalabas ng nakakabinging halakhak. Ang umiiyak ay lumilikha ng baha ng luha na nagiging itim na ilog. Ang nanggagalit ay bumubuga ng apoy at ang umuungol ay nagdudulot ng lindol sa bawat sigaw. Si Ricardo, humarap sa dambuhalang nilalang, hawak ang sibat na kumikislap sa bughaw na liwanag. Tumalon siya. Inundayan ang dibdib, ngunit sa lakas ng bato nitong katawan, bahagya lamang ang naging tama. Sa isang hampas ng malaking kamay tumilapon siya at bumagsak sa lupa. Samantalang si Lisa ay lumipad, gamit ang bilis ng kanyang pakpak. Bumulusok siya mula sa itaas, tinuhog ng kanyang kuko ang isang muka, ang umiiyak. Napasigaw ang halimaw at sa sandaling yun, nakita nilang mahina pala ang bawat muka kapag inaatake ng hiwa-hiwalay. Ricardo, isa-isay natin ang mga muka. Yan ang kahinaan niya. Tumayo si Ricardo. Dumudugo ang kanyang labi, ngunit nanginginig ang kanyang mga mata. Kung ganun, simulan na natin. Mabilis silang kumilos. Si Ricardo ay sumunggab sa mukha ng nanggagalaiti. Tinuhog ng sibat ang isang mata. Si Lisa naman ay umikot sa ere. Tinaga ng kanyang kuko ang nakangising muka hanggang sa pumutok ito sa liwanag. Ang bawat muka ng kanilang winawasak ay naglalabas ng lakas ng halimaw. Ngunit sa huling hiyaw, ang huling muka ay naglikha ng ungol. Isang alo ng puwersa ang kumalat. Itinumba silang dalawa. Halos mawala ng ulirat si Ricardo. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, kumislap ang kanyang sibat. Dumaloy ang liwanag mula rito. Mula sa ilalim ng lupa, sumabog ang apoy na bughaw. Tinuhog si Apunggal mula sa paa hanggang ulo. Sabay na umatake si Lisa. Sinunggaba ng huling muka at pinunit hanggang sa maglaw ito sa alingaw-ngaw ng kanyang sigaw. Sa huling pagkakataon sumigaw si Apunggal ng malakas na alo ng tinig, ngunit unti-unti siyang nadurog hanggang sa maging abo na dinala ng hangin. Humihingal sina Ricardo at Lisa. Parehong sugatan ngunit matatag. Kung ganito kalakas ang alagad, paano pa kung si Ino humarap? Hindi tayo titigil hanggang sa marating natin ang pinagbulan ng kanyang lakas. Tumayo silang dalawa. Tinalikuran ang abo ni Apunggal at muling naglakad. Sa bawat takbang nila, alam nilang mas matitinding pagsubok ang nag-iintay. Higit pang nilalang mula sa ilalim ng lupa at sa dulo ng kanilang paglalakbay ang mismong pagbabalik ni Ino. Ang kanilang landas ay patungo sa mas madilim na kagubatan, mas mataas sa bundok, at sa mga lugar na hindi na nilalakaran ng tao. Doon nila haharapin ang kapalaran. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng kalahi. Nagpatuloy sina Ricardo at Lisa sa ilagang kagubatan. Ilang araw silang naglakad.
dumaan sa matatarik na bangin at malamig na ilog. Hanggang isang gabi, natagpuan nila ang isang lambat na balot ng hamog. Sa gitna ng lambak, nakatayo ang isang sinaunong guho ng templo, gawa sa bato na halos natatakpan ng mga baging. Ang mga pader nito may mga ukit ng muka, mga muka ng tao na tila sumisigaw, umiiyak, nanlilimos ng awa. Ricardo, pakiramdam ko, ito ang pinagbulan ng lahat. Parang nakatanim dito ang kasaysayan ng ating mga kaaway. Lumapit sila sa pintuan ng templo. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na simbolo. Isang araw na nilalamon ng itim na anino. Sa paghipon ni Ricardo, biglang lumiwanag ang kanyang sibat. Otomatikong bumukas ang pintuan. Umalingaw-ngaw ang malakas sa tunog. Pagpasok nila sinalubong ng malamig na hangin at ang amoy ng lumang dugo. Sa loob may malalaking haligi na may nakaukit na mga kwento. Mga nilalang na nagmula sa ilalim ng lupa, mga magdaw na nagtatayo ng hukbo, at isang anino ng dambuhalang nilalang. Si Ino, nakalarawan bilang hari ng kadiliman. Habang nakatingin, napansin ni Lisa ang isang bahagi ng ukit na nagtatangi. Doon ay makikita ang isang babae at isang lalaki. May anyong aswang, ngunit may pakpak ng liwanag. Nakarap sila kay Ino at sa ibaba nito nakaukit ang salita. Ang dugo ng tagapagtanggol, iisa sa dugo ng halimaw. Nagulat si Ricardo at napatras. Lisa, ibig sabihin ng pinagmula natin at ang pinagmula ng Magdaw ay iisa. Tahimik si Lisa. Nanginginig ang mga kamay. Kaya siguro, kaya nating silang harapin. Ngunit ibig sabihin din, kung magkamali tayo, maaari tayo maging katulad nila. Biglang yumanig ang templo at mula sa kailaliman may umalingaw-ngaw na tinig. Hindi kay Ino, kundi sa isang matandang boses, puno ng lungkot. Mga anak ng liwanag at dilim, kayo ang susi. Ang pagkawasak ni Ino o ang kanyang muling pagsilang nasa inyong mga kamay. Sa gitna ng templo, isang bato ang biglang kumislap at mula rito, lumabas ang isang anino ng matandang nilalang, isang tagapangalaga ng lihim. Sa gitna ng madilim na templo, lumitaw ang anino ng isang matandang nilalang. Mahaba ang buhok, balot ng putik at abo ang katawan. Ngunit malinaw ang kanyang mga mata na tila naglalagablab ng apoy at luha ng panahon. Siya ang tagapangalaga ng lihim. Isang nilalang na hindi buhay at hindi rin patay, kundi nakagapos sa kasaysayan ng kanilang mga lahi. Matagal ko nang inaantay ang pagdating nyo, Ricardo at Lisa. Mga supling na isinilang sa pagitan ng liwanag at dilim. Nagkatinginan ang dalawa. Parehong nabigla. Anong ibig mong sabihin? Kami ay mga alagad ng Tamaw at Dayang. Wala kaming ugnayan sa halimo na si Ino. Umiling ang matanda. Kumakalansing ang mga tanikala niyang nakabaon sa lupa. Hindi nyo maikakaila ang inyong dugo. Sapagkat noon pa man, bago pa nahati ang mga lahi, isa lamang ang pinagmulan. Ang Magdaw, ang Tamaw, at ang Dayang. Lahat ay mula sa parehong binhi. Ngunit nang dumating si Ino, pinili niyang yakapin ang kadiliman. Doon nagsimula ang pagkakabahagi. Napatigil si Lisa. Hawak ang kanyang dibdib na kumikirot. Kung ganon ang dugo naming dalawa, maaaring magpahamak o magligtas ng lahat. Tumango ang matanda. Kayong dalawa ang huling magtataglay ng dugong halimaw at dugong tagapagtanggol.
Sa oras ng pagbabalik ni Ino, kayo lamang ang may kapangyarihang pumigil o magpabagsak sa lahat ng lahi. Biglang yumanig muli ang templo at sa sahig ay lumitaw ang mga bitak. Mula rito umangat ang apoy na kulay itim. Tandaan niyo, ang sandata laban kay Ino ay hindi lamang lakas, kundi sa inyong pagpapasya kung anong dugo ang papadaluhin ninyo. Sa gitna ng apoy lumitaw ang dalawang sinaunang sandata. Isang sibat na kumikislap ng liwanag at isang kamaon na yari sa itim na bakal. Ito ang inyong pagsubok. Pumili kayo at tandaan, ang inyong piniling daan ang uhubog sa magiging kapalaran ng mundo. Nagkatinginan si Ricardo at Lisa. Kapwa nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanilang kapalaran. Matapos silang makuha ang dalawang sinaunang sandata, muling bumalik ang katahimikan sa loob ng templo. Ang apoy at usok ay naglaho. At ang tagapangalaga ay unti-unting naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Dahan-dahang bumaba si Ricardo sa huling baitang ng templo. Maigpit ang hawak sa sinaunang sandata na tila may sariling tibok. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lamang sa kanyang mga kamay, kundi sa kanyang kaluluwa. Sa bawat hakbang palabas, tila may bumubulong sa hangin. Pinapaalalahanan siya na wala ng balikan ang kanilang pinili. Si Lisa na may tahimik na sumunod. Yakap ang ikalawang sandata. Ang liwanag na dating banayad, ngayon ay kumikislap na parang may babalang dala. Sa kanyang dibdib, may kakaibang init, parang may puwersang unti-unting gumigising. Paglabas sila ng templo, sinalubong sila ng gabi na masyadong tahimik. Walang huni ng kuliglig, walang hangin, kahit ang mga anino ng puno ay tila ayaw gumalaw. Malapit na siya. Nararamdaman ko. Wika ni Lisa, hindi tumitingin kay Ricardo. Tumango si Ricardo, ramdam niya rin. Sa bawat tibok ng kanyang puso, mas luminaw ang presensya ni Ino. Madilim, malamig at pamilyar, na parang matagal na silang pinagmamasdan. Sa malayong bahagi ng kagubatan, may isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa ulap ng hamog. Matangkad, balot ng itim na balabal, at ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa kanyang paligid, nalalanta ang mga dahon. Ang lupa ay unti-unting nagbibitak. Huminto ang figura at ngumiti. Kaya pala kayong pinili ng templo. Akala ko, mas matagal pa bago nyo ako hanapin. Malamig ang tinig ni Ino. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa sandata. Isang hakbang pasulong, hindi para umatake, kundi para humarap sa kapalaran. Hindi ka namin hinanap. Nandito kami para tapusin ang sinimulan mo. Tumawa si Ino. Isang halakhak na walang saya. Tanging pangungutya. Kung ganon, ipakita nyo sa akin kung karapat dapat nga kayong humawak ng kapangyarihang yun. Wika niya, habang unti-unting inaangat ang kamay. Sa sandaling yon umihip ang hangin, bumigat ang dilim, at ang lupa sa pagitan nila ay nagsimulang gumalaw. Doon nagsimula ang laban ng pagpapasya sa kapalaran ng kanilang lahi. Biglang nagpalit ng anyo ang dalawa. Sa isang iglap bumagsak ang kamay ni Ino. Sumabog ang lupa sa pagitan nila. Tila may higanteng kamay na humugot mula sa kailaliman. Napatras si Lisa habang hinihila ni Ricardo ang sarili niyang katawan pasulong. Itinutusok ang sandata sa lupa upang hindi magtagay ng puwersa. Ngayon na! Tumugon ang sandata sa kanyang kamay. Nagliyab ng liwanag.
Nag-anyong mga simbolong umiikot sa talim. Tumalon siya pasulong. Hinati ang hangin. Ibinagsak ang unang hampas. Hinarang ni Ino ang atake gamit ang itim na enerhiya na parang salamin. Kumalat ang alon ng puwersa. Nagpabagsak sa mga puno sa paligid. Napangiti si Ino. Ngunit sa unang pagkakataon, may bahid ng pagtataka ang kanyang mga mata. Samantala, itinaas ni Lisa ang kanyang sandata. Ang liwanag nito ay hindi marahas. Bagkus ay tahimik ngunit mapanira. Pumikit siya at sa isang bulong na tila dasal at sumpa, pinakawalan niya ang kapangyarihan. Mula sa lupa umusbong ang mga anino na hugis kamay, kumapit sa mga paa ni Ino. Ganyan ba kayo kadesperado? Wika ni Ino, habang unti-unting binibitawan ang pagkakahawak ng mga anino. Ngunit bago pa siya tuluyang makawala, dumula si Ricardo sa tabi niya. Inundaya ng ikalawang hampas. Mas mabilis, mas mabigat. Tumama ito kay Ino. Napatras si Ino ng ilang hakbang. Bumakat ang hiwa sa kanyang balabal at sa ilalim nito, hindi laman ang lumitaw, kundi umiikot na dilim na parang buhay. Tumahimik ang paligid. Dahan-dahang umangat ang ulo ni Ino at ang ngiti niya ngayon hindi na mapang-uyam kundi puno ng galit. Sa wakas, may silbi pala mga sandatang yon. Dumilim ang langit. Umikot ang ulap. Ang hangin ay nag-ingay na parang sigaw ng libo-libong kaluluwa. Sa isang iglap naglaho si Ino at muling lumitaw sa likuran ni Lisa. Lisa! Lisa! Sigaw ni Ricardo ngunit huli na. Hinawakan ni Ino ang kanyang leeg at ang lupa sa ilalim nila ay nagsimulang gumuho. Sa huling sandali, kumislap ang sandata ni Lisa. Kusang gumalaw at bumulwak ang liwanag na tumulak kay Ino palayo. Pareho silang humihingal. Nagkatinginan sina Ricardo at Lisa. Dugo, pawis at takot ang namagitan, pero walang pag-aatubili. Ito pa lamang ang simula. At sa dilim muling tumawa si Ino. Mula sa alikabok at guho, dahan-dahang umangat si Ino. Ang kanyang anyo'y nagsimulang magbago. Ang balabal ay tila hinihigop ng dilim at ang katawan niya unti-unting nagbabalot ng mga simbolong kumikislap sa mapulang liwanag. Ako ay pinanganak sa takot ng mga tao sa mundo. Umalingaw-ngaw ang lupa. Mula sa likuran ni Ino, umusbong ang mga anino na parang pakpak. Hindi balahibo, kundi puro kaluluwa na nagsisigawan. Sa isang iglap ay sumugod siya. Hindi umatras si Ricardo. Inangat ang sandata at buong lakas ay binagsak. Ngunit bago pa tumama, huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Lisa. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang bulong ng sandatang hawak niya. Malinaw. Mas malinaw kumpara dati. Ang liwanag ay hindi sapat. Kailangan ang handang magsakripisyo. Biglang gumalaw muli ang lupa. Sa huling sandali, itinulak ni Risa si Ricardo palayo. Tinanggap niya ang hampas ni Ino, diretso sa dibdib. Tumilapon si Lisa, bumagsak sa lupa, at ang liwanag ng kanyang sandata ay halos mamatay. Lisa! Lisa! Napahinto si Ino, tumingin sa sugat ng babae, at may kakaibang reaksyon ang dumaan sa kanyang muka, parang alaala. Ganito rin ang itsura niya noon nang piliin niya ang mundo kaysa sa akin. Ano? Anong sinasabi mo? Ngumiti si Ino, ngunit ngayon may halong sakit. Siya ang unang tagapangalaga at ang dugong dumadaloy sa kanya ay dumadaloy din sa akin.
Ito ang mga sinabi ni Ino. Biglang kumislap ang sandata ni Lisa. Mas maliwanag kaysa dati. Ang lupa sa ilalim niya ay nabasag at ang mga simbolo lumitaw sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang tumayo kahit nanginginig. Tatapusin ko. Tatapusin ko ang sinimulan mo. Sa unang pagkakataon, umatras si Ino. Ang muka ay takot. Mula sa katawan ni Lisa sumabog ang liwanag. Hindi ito basta liwanag. Sinaunang kapangyarihan na matagal nang nakatali sa dugo niya. Ang mga simbolo sa kanyang balat ay nagningas. Umangat mula sa laman at umikot sa paligid niya na parang buhay. Lumutang siya mula sa lupa. Ang hangin ay yumuko. Ang dilim ay umatras. Si Ino ay napatras ng isang akbang. Hindi. Imposible. Sinelyuan ko ang kapangyarihan na yan. Dumilat si Lisa. Ngunit ang mga mata niya ay hindi na tao. Liwanag at dilim ang umiikot sa loob nito. Ako ang tinapos mo noon at ako rin ang babalik. Sa sandaling yun, nagsimula ang tunay na paggising. Sa likod ni Lisa, umusbong ang anyong pakpak ng anino at liwanag. Ang lupa sa ilalim niya ay nagbiyak. At ang kalangitan ay nagliyab sa mga simbolo ng tagapangalaga. Ngumiti si Ino. Kaya pala kailangan kitang patayin ng tuluyan. Bigla siyang naglaho. Lumabas sa likod ni Lisa. Hawak ang itim na sibat na hinubog mula sa mga kaluluwang sinira niya. Ngunit bago pa ito tumama, sumalubong si Ricardo. Buong katawan niyang sinalubong ang sibat. Bumaon ang itim na sandata sa kanyang tagiliran. Bumuhos ang dugo. Bumagsak siya sa isang tuhod, pero hindi bumitaw. Hinding-hindi mo siya makukuha! Wika ni Ricardo. Maigpit ang kapit sa braso ni Ino. Ikaw, isa ka lang mababang uri. Ngumiti si Ricardo. Duguan. Bali ang buto at nanginginig. Tama ka, pero handa akong mamatay. Tinarak niya ang sinaunang sandata sa sariling dibdib. Sumabog ang kapangyarihan. Hindi papasok kundi palabas. Ang dugo niya ay naging simbolo. Ang kaluluwa niya ay naging susi. Sumigaw ng napakalakas si Ricardo. Doon na tuluyang nagising si Lisa. Isang sigaw ng liwanag ang pumunit sa lahat ng bagay sa paligid. Ang anyo niya ay nagbago. Naging isang aswang na tagapangalaga. Winasiwas niya ang sandata at ang buong mundo ay tila huminto upang makinig. Tinamaan si Ino at sa unang pagkakataon sumigaw siya sa takot. Ang katawan niya ay nabasag. Ang dilim ay hinigop ng liwanag at ang mga kaluluwang kinadena niya ay pinalaya. Sumabog ang malakas sa liwanag. Bumagsak si Lisa sa lupa. Bumalik sa pagiging tao. Agad siyang gumapang papunta kay Ricardo. Ricardo, wag muna. Ngumiti si Ricardo pero hirap sa paghinga. Natapos na. Ayos na ako. Sandaling huminto ang paligid. Ang hangin ay dahan-dahang humupa. Ang dilim na bumalot sa kagubatan ay unti-unting umurong. Parang ulap na tinangay ng liwanag ng umaga. Sa lugar na kinahulugan ni Ino, wala nang bakas. Ni anino, ni sumpa. Tanging lupa na muling tumitibok sa buhay. Tahimik na niyakap ni Lisa ang katawan ni Ricardo. Pumalahaw si Lisa sa pag-iyak, sa pagkawala ng mahal. Pero sa dibdib niya, may sinde ng bagong pananagutan. Pagbalik ni Lisa sa mga gabunan ng kanilang lahi, sinalubong siya ng katahimikan. Isa-isa silang lumabas mula sa dilim, mga aswang na lakat, mga aswang na lipad, at yaong matagal nang nagkubli dahil sa takot kay Ino.
Lahat sila'y huminto nang makita ang mga simbolo na naiwan sa balat ni Lisa. Mahina pero buhay. Lumapit ang pinakamatandang gabunan. Nasaan si Ricardo? Pinili niya ang lupa para tayo muling makalakad ng walang takot. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa mga gabunan. Pagkatapos ay sabay-sabay silang yumuko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi bilang mga halimaw, kundi bilang mga nilalang na muling may dangal. Wala na si Ino. Wala na ang sumpang humahati sa atin. Ang lipad at lakat, hindi na magkaaway. Isa ang bantay ng ating lahi. Isang bulong ang kumalat sa dilim. Hindi takot kundi pag-asa. Sa gitna ng gabunan, tinanim nila ang sandata ni Ricardo sa lupa. Mula doon umusbong ang isang punong itim. Ang balat ngunit maputi ang bulaklak. Simbolo ng lakas at sakripisyo para sa kapayapaan. Sa langit, isang anino ang dumaan. Mga pakpak na pamilyar. Tumigil si Lisa at tumingala. Sa sandaling yun, may marahang tinig na bumulong sa kanya na bantayan mo sila. Ngumiti siyang may luwas sa mga mata. At ikaw, mahal ko, pagpahingayin mo ang lupa. Mula noon nagbago ang alamat ng mga gabunan na may aswang na lakat na laging haligi ng lupa at may aswang na lipad na naging bantay ng langit. Sa tuwing tahimik ang gabi, kapag ligtas ang kanilang lahi, alam nilang may isang sakripisyong hinding-hindi makakalimutan. At sa kasalukuyang panahon, ang mga gabunan ay namumuhay na sa anino ng mundo. Tahimik, patago, at marunong makisalamuha sa mga tao. Sa paningin ng iba, sila'y karaniwang nilalang na dumaan sa lansangan. Ngunit sa ilalim ng kanilang katahimikan, may bagong kasaysayan na hindi maaaring kalimutan. Kasaysayang may isang pangalan na Ricardo. Pinaliwanag ang kanyang kwento hindi bilang alamat ng karahasan, kundi bilang aral ng pagpili na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa anyo ng halimaw, kundi sa tapang na ialay ang sarili para sa iba. Sa bawat bagong henerasyon ng gabunan, ang kanyang pangalan ay binubulong, hindi isinisigaw, bilang paalaala na minsan may isang aswang na piniling manatili sa lupa upang ang iba ay makalipad ng malaya. Hindi siya bayani lamang sa kanilang lahi, kundi bayani ng kasaysayan na hindi mababasa sa mga aklat ng tao, ngunit nakaukit sa dugo at alaala ng mga susunod pa sa kanila. At hanggat may gabunang pinipiling mamuhay na may dangal sa gitna ng mundo ng tao, hanggat may handang magbantay sa dilim na walang kapalit, ang diwa ni Ricardo ay patuloy na mamumuhay. Tahimik, matatag, at kailanman hinding-hindi makakalimutan. Sumainyo ang kwento ng bawal na pag-ibig at ang isang taong bayani na si Ricardo. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba.
iba. Ito gintong gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa apat na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang gabay medalyon pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating revuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, gintong palay money amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay pulantela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you kabayan. Gintong palay, money amulet. At syempre mga kabayan ko, ang panglima, hindi mawawala ang kaluban de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat sa mga scammers.